Hello po mga kalingap! Welcome back to my channel. It's me, Charlotte of Cebu, with our team Kalingap Partners. And isa po siya sa mga sikat at isa din sa mga mabibigyan ng bahay ni Kuya Val in the future. So, as far as I know po, no, malapit na po yung ribbon cutting sa pabahay niya. Siya po yung kauna-unahang vlogger na binigyan ng bahay ni Kuya Val. At isa po ako doon sa naging host patungkol sa palaging pagbibigay ng update sa bahay ni, yes po, tama po kayo mga kalingap, sa bahay po ni Brother Paas. At ngayon po ay pinaunlakan niya ang ating kahit konting panayam, makikipagtsikahan lang tayo. Ito po yung kauna-unahang interview ko sa kanya. Sali po kayo. Hi, Brother Paas! Good morning. Yes, good day to you. Maraming salamat po talaga kasi pinaunlakan mo ang aking interview. Kamusta po kayo ngayon, Brother Paas? Ay, grace ng Panginoon, okay naman ako so far. Masaya nga kami kasi nakadalo ka po sa isa sa mga pa-ribbon cutting ngayon, no? Privilege and honor kasi nag-chat ako kay Val, okay naman. At kaya naman ang katawan ko. Privilege yung manalangin kasi there is power in prayer. Yeah, it's true. Prayer works. Yeah. The reason why we are all here because nga sa ating maitimtim, am I right? Mataimtim. Yeah, because of our faith. Mataimtim na pananalangin. Yes. At the same time, kapag galing sa puso mo yung prayer, God honor our prayer. Oh yeah. Ramdam po yan ng Diyos, no? Kung pinipeki mo lang yung panalangin mo. Yes. So, Brother Paas, gusto ko lang pong malaman yung pakiramdam nyo na sooner po, if I'm not mistaken, this month, makakalipat ka na po sa sa pinakamaganda mong bahay. Ano mong masasabi mo doon? Glory to God kasi nabuo naman yung bahay, hindi lang sa pamamagitan ng pagsisikap ko. Hindi sa mga naging sponsor din. Marami rin pong nag-sponsor. So, purihin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Yes, praise the So, Lord. I was praying for them na ibalik ng Panginoon sa kanila. Nung siksik-liglig umapaw ang mga blessing na pinagkaloob nila sa bahay. Tama po yun. Actually, number one po dyan, siyempre, ang mag-ama. Si Kalinga Prab, si Kuya Val. Siya ang naging dahilan kaya nagkaroon tayo ng sliding door. At nagkaroon ng pintuan yung CR at yung pagpalitada naman ng bahay at yung kisame sa tulong at effort ng Kalinga Prab. So, salamat kasi purihin ng Diyos sa buhay nila kasi hindi naman ako nagsabi sa kanila na paggawa yun. Yeah. So, Kusang loob po nila. Silang nag-offer. So, my pleasure na yung pagpapaunlak nila. Siyempre ako, it is my pleasure na tanggapin ko yun. That time kasi talagang bedridden tayo at the same time talagang hindi ako makakain talaga. At this coming December 18, lilipat na po ako. Wow! So, Congratulations in advance, no? Nakakatuwa talaga kasi isa din po ako sa nakasaksi kasi kung minsan tayo po nagiging host sa pa-update sa bahay ni Brother Paas, and I am so excited for him talaga. Napaka-worth it at may rason po yan kung bakit kayo po ang kauna-unahang vlogger, hindi po ako nagkakamali. Ikaw po yung kauna-unahang vlogger na nabigyan ng pabahay. At tama nga po, sila po yung nagiging instrumento ang sa ganun ay maibigay ang ganitong blessing sa iyo. Actually, hindi naman ako magkakabahay sa totoo lang. Without Team Kalingap. Kasi kung hindi man ako napunta sa Team Kalingap, wala akong bahay. Kasi that was nung way back 2010, driver ako ng tricycle. Yun po yung history mo, So, yung nakaraan mo po. So, hindi mo inaakala na ngayon, ang ganda po talaga ng bahay mo, Brother Paas, ay ang laki lalo na yung kusina. biyaya lang ng Diyos yun. Kasi Yeah, sobra I talaga. never expect na magiging ganun kasi ang plano ko yun lang mismo bahay na kabuuan na yun. May nagpadala sa akin na sponsor na dugtungan ko daw yung bahay gawain sa kusina. So, sabi ko, wala akong budget. Pautangin daw ako. Ayaw kong mangutang kasi nung una mahirap magbayad. Totoo. At
saka yung minsan kasi sa utang, diyan nakakagawa ng hocus-pocus ng mga vlogger eh. Yeah. Baka magiging issue ba? Oo, so sabi ko ayoko magkaroon ng issue. Sabi niya, okay lang, basta ipapahiram ko yan sa'yo, nasa sa'yo kung kailan mo babayaran. Sabi ko, salamat sa pagtitiwala. Bagamat sa ngayon, hindi ko mababayaran talaga kasi nga, nagkaroon tayo ng karamdaman. Glory to God naman kasi medyo... You're getting better. Oo, purihin ng Diyos. Through the prayer din po ng mga viewers. Yeah, lahat po kami ay na-worry po. Nag-alala sa kalagayan mo. Pero as what we can see now, getting better na po si Brother Paas. Anong masasabi mo sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa iyo ngayon, Brother Paas? Ay, salamat po sa kanila kasi sa totoo lang, hindi naman tayo mamahalin ng viewer without the effort of Team Kalingap sa pangunguna ni Bal Santos Matubang. Yes po. At Edna, ni Kalingap Rab. Yeah. So, yung mga bagay na meron kasi kaming pinagsamahan ni Bal, na hindi kayang bayaran ng pera. Walang katumbas na halaga. Kaya sabi ko nga, lumaki ang channel ko, mag-boom o hindi mag-boom, still hanggat ako'y nabubuhay, bawal. Hanggang ako'y nabubuhay, susupport ako kay Bal. Kasi hindi naman ito labanan patungkol sa pera or yung pagiging famous, ano? Pero kasi kami ni Bal, hindi pa kami mga vlogger, hindi pa kami YouTuber. May pinagsasamahan na kayo. Talagang ando na yung samahan namin sa ministry. So, it's an honor na ako'y napasama sa Team Kalingap kasi siya mismo nagsabi pa, di pag yumaman ako, yayaman ka. So ngayon naranasan kong maging milyonaryo kasi milyones na po ang halaga ng nagastos ng bahay. Sobra pa. Kaya milyonaryo na rin ako. Although wala akong hawak sa ngayon kasi sa totoo lang, Charlotte, mula nung magkasakit ako, medyo talagang yung channel ko, bumagsak yung revenue ko, medyo mahina ang mga... Hindi ako kumikita ng talagang... Tulad ng dati. Oo. Sa ngayon talaga, tulad niya talaga, by faith ako. First, yung napakabait pa rin po ng Panginoon kasi kahit na bumagsak po yung kita mo sa YouTube, ang dami pa rin nakasuporta. May natatanggap ka pong tulong, lalo na galing kay Kuya Val, siya nagiging instrument. Hindi siya nagpapabaya, kaya salamat sa buhay niya. Yung sitwasyon niyo po ngayon, Brother Paas, ay sadya pong mahirap pero inspiring din. Kasi kita-kita po namin paano po kayo lumaban nang sa ganun ay talagang mas humaba pa ang iyong buhay. Anong masasabi mo sa mga taong katulad mo may iniindang sakit din, may karamdaman? Actually, ang binigay na message ng Lord sa akin, wala pang pagsubok na dinanas ng lahat ng tao. Apat ang Diyos na hindi kayo bibigyan ng pagsubok na hindi nyo makakaya. Bagpos pagdating ng pagsubok na yun, mapagtatagumpayan. Actually, yung pagsubok na naranasan po namin ay masasabi kong hindi lang bagyo unos pa Dilubyo kasi hindi lang naman ako nagkaroon ng cancer, pati asawa ko. So, napakahirap po sa isang tulad namin na talagang, sabi ko nga, himala na lang ng Diyos na ako'y mabuhay. Kasi that time talaga, parang nag-iintay na ako ng kamatayan kasi hindi man ako makakain. Gusto ko kumain. Nusuka ko lang. Ang payat ka na nun, makikita ninyo sa YouTube. Yeah, nakita ko po yun. Pero glory to God kasi sabi ko nga, umiyak na ako Panginoon, kung ako naman ay hindi na makakakain, mahirapan naman ako. Paano mo na lang ang buhay ko? Kasi ganoon din Kasi alam nyo, sa buhay natin, number one na ginagamit ni Satanas, pagkain para mahuk ang tao. Pero number one din sa buhay natin, ang pagkain, kailangan natin para tayo mabuhay din. Tulad ko, gusto kong kumain, hindi ko naman makain yung gusto kong kainin. So sabi ko, Lord, paano na ako mabubuhay kung hindi ako makakain? Bigyan mo ako ng chance na makakain naman ako. At purihin naman ng Diyos. Ang laki na po ng pagbabago na ngayon. Nakakakain man na ako. Yes. At the same time. Nakakalabas ulit. Oo, nakakasama ito ngayon, ulit. nakasama na naman. So wala po talagang imposible. Wala. Prayer works. Actually, kailangan natin panindigan ano man yung faith meron tayo. Yes. Kumbaga, ang Diyos kasi kikilos yan, depende sa iyong pananalig sa That's true, I agree. Kaya Lahat dapat naman po tayo. Oo. Yeah.
lahat tayo ay nakakadanas din ng mga iba't ibang klaseng problema. At walang ibang nakakatulong din sa atin, kundi yung pananampalataya, our faith to Him. So yun po, Brother Paas is a living testament po paano po binago ng Diyos yung takbo ng buhay niya. Yung pagsubok talaga, hindi yan makakaligtaan. You must learn how to face it with faith. Yeah. Fight it with faith. Do not fight it by yourself lang, no? Talagang use prayers as your weapons. Number 1 panalangin. Yeah, that's true. So yun po yung main lesson for this interview, na talagang maliligtas ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. So, Brother Paas, this is just short, no? Kasi nga, limited lang yung oras natin. Pero ako po yung nagpapasalamat kasi nga may na-share po kayo sa ating mga viewers. So, we are still praying na mas gumanda pa po yung buhay nyo, na makarecover po kayo soon. No? Loobin ng Diyos. Yes. At thank you sa opportunity. Pakiusap lang po sa mga viewers natin. Sana naman po, supportahan nyo naman po ang channel ko para naman po malaking tulong po kasi kung susuportahan nyo po ako. At the same time, pati nyo naman po yung kalagayan namin mag-asawa. Talagang sa ngayon, live by faith lang kasi lalo na pag nag-live stream. Yeah. So yun po mga kalingap, let's keep na suportahan si Brother Paas kasi ito lang po yung din niya, income. So ayun, Brother Paas po ay convincing na manood po tayo palagi sa mga uploaded videos niya. So ayun po, maraming salamat Brother Paas. Yes, we don't have time anymore. So ayun, maraming salamat mga kalingap. We will just stop here. So see you to our next interview. This is our Kalingap Talk. See you next time. Bye!